MX3. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hindi kami nakikita ng ibang tao kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Api. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan.
Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun. I say it's alright. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo, Pilipinas? It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, Kamusta ang mga motorista natin na been here. pumipila sa mga gasoline station? Comes the At dahil ang House Committee on Ways and Means ay talaga naman pong nagdoble kayod para maipasa ang panukalang mabigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos. Unahin ko na muna ang Deputy Speaker at syempre ang Chairman ng House Ways and Means Committee, kinatawan ng Marikina City, Congressman Miro Kimbo. Kong Miro, magandang umaga. Welcome sa Isyung Pambayan. Magandang umaga, Milky. Magandang umaga sa inyong mga nakikinig po. Magandang umaga, Kong Miro. Unang-una na pagtibay na ito sa second reading. Ano pong inaasahan po natin bukas sa plenaryo kaugnay ng pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, tulad po as is practice, dahil sa third reading, hindi na ho ito pwedeng mabago. We expect that it will receive bipartisan support. Ibig sabihin, kahit po yung mga kasama natin sa minorya, doon sa huli pong viva voce voting, wala ho akong nadinig na objection. So, we anticipate that it will be approved by tomorrow without any hitches po. Kasi inaasa naman talagang susuportahan po ito, mahalaga itong panukalang batas na ito. Kung Miro, sinubaybayan namin yung dalawang hearing ng House Committee on Ways and Means kung saan ikaw ang chairman. Mayroong mga nagsasabi po doon, kinatawan ng mga oil company, Petroleum Association, ang sinasabi nila kapag binigyan si Pangulong Marcos, halimbawa ng kapangyarihan na emergency powers, ay hindi po agad-agad magre-reflect yung pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Paano po ang paliwanag at makakadagdag po ba itong ibibigay na kapangyarihan ng Kongreso para pag once na na-assign into law itong panukalang batas na ito, agad-agad mararamdaman ho natin mga motorista ang pagbaba ng presyo? Well, yun po ang ating ipinaglalaban. Nakaagad ay agad-agad ito maramdaman dahil yun naman talaga ang purpose ng batas at yun naman ang purpose ng Pangulo is magkaroon ng immediate effect. Meron lang hong isang maliit na usapin, yung issue kasi ng excise tax, binabayaran po ng mga oil companies ahead. Ibig sabihin po, hindi katulad ng VAT na binabayaran po ito ng consumer kapag binili po niya doon sa gasolinahan. Ang excise tax po, binabayaran po yan ng oil company o ng oil importer kapag ini-import niya. Bago pagdating po niyan sa pier, saka po niya binabayaran. So in short, ina-advance po niya yung amount. So ang sinasabi po nila is, anong gagawin ho namin doon sa mga nabayaran na namin kung hindi namin may papass on, hindi namin mapapa-reimburse doon sa consumer na bumibili sa gasolinahan. So sabi nga po natin, simple lang ang gawin natin dyan. Ang gagawin natin dyan is lahat ng inventaryo po ninyo na nabayaran ninyong may advance kayo na excise tax, ang gagawin po natin dyan is igagawin ho natin tax credit yan. Kasi ang suspension ho, hindi naman pang matagalan, panandalian lang po yan. So as soon as the suspension is actually lifted, whatever excise taxes that they have paid initially na hindi po nila kaagad na ipasa sa consumer during the suspension period, i-credit po natin yun pagdating ng oras. And the reason for that is gusto natin immediate kasi otherwise hindi po natin maramdaman yung full effect ng batas kung slowly po nilang gagawin base sa kanilang inventaryo. Oo. Lalo na kung Miro. Opo, I think it's a fair arrangement for everybody. Lalo na kung Miro, kung napakarami na halimbawang naangkat na produktong petrolyo, kung pagbibigyan natin, teka muna, ubusin ho muna namin bago kami makapagbaba ng presyo. Hindi naman siguro natin agad na kumbaga ay matatamo yung layunin ng emergency powers ni Pangulong Marcos. Pakipaliwanag kung Miro, halimbawa yung tax credits para ho sa mga oil companies, yung mga umangkat ng kanilang produktong petrolyo. So halimbawa po, nag-import sila, halimbawa pinasa natin bukas, at halimbawa naging batas siya bukas at pinirma ng presidente. Although
na-anticipate natin sa katapusan ng linggo pa yung mangyayari. But halimbawa, bukas ay nag-angkat sila ng 1 milyong bariles ng diesel. Lahat po yan, yung 1 milyon, nagbayad po sila dyan ng 6 na piso kada litro sa excise tax. So, ang mangyayari po dyan, may 6 na milyon po silang ipinaluwal. Ngayon, pupunta ho sila sa gas station, sasabihin natin bigla, ay hindi mo muna maniningil ng excise tax. Ang sabi ng oil company, ano gagawin namin 6 million na ibinayad namin? Ina-advance lang namin yan. Pero ang dapat nagbabayad yan ay yung end user. Na totoo naman. So ang sasabihin po natin, teka, na yung period of suspension na malamang 6 na buwan, ay hindi kayo maniningil ng excise tax sa gasolinahan para may full effect sa mamamayan. Pero yung ibinayad din yung 6 na million, once the 6-month suspension ends, pag natapos na po yun, yung inyong 6 na million, simula na po natin i-reimburse sa inyo. So kung aangkat kayo uli ng 1 milyong bariles, pagdating po na after the suspension, hindi ho kayo magbabayad doon kasi meron kayong advance payment na. Ganun lang po kasimple yun. So, in reality, parang mas natatagal lang yung pinaluwal ng oil company na imbis na nababayaran sila sa pag naibenta na sa gasolinahan, ito ay mababayaran lamang sila is after the suspension. Yan lang po yun. Pero ang pinaka-importante po, Ma'am Milky, is yung full effect, nararamdaman gagad ng taong bayan. Kasi tingin po natin, bawat araw na bumibili ng mahal na gasolina, nakakadagdag po ito kaagad sa inflation. Because the biggest problem with high oil prices, hindi naman po yung mahal yung naipapakarga sa tangke. Mga ganyan. Problema number 1 yun. But the long-term effect really is, it drives up inflation. Ibig sabihin, nagmamahal ang bilihin. Ano ibig sabihin nun? Ang dating minimum wage na kayang bumili ng 10 kilong bigas o 20 kilong bigas kada linggo, 18 kilo na lang ang mabibili niya kasi hindi naman nagtaas ang kanyang sweldo, pero nagtaas ang kanyang presyo ng kanyang bilihin. So, we really need to control prices, and the number 1 thing that drives up all these commodities is gas. Yan po talaga. Kung Miro, halimbawa, ang paliwanag mo ay parang nakadeposito lang naman, di ba? Yung kanilang pondo. Na kapag medyo nag-normalize na, halimbawa, ang sitwasyon sa Middle East, pwede nang makuha o ma-reimburse sa kanila. Tama po bang intindi ko, Kong Miro? Tama po. Oo. Tama po yun. Tumpak na tumpak po. Parang yung kanilang deposito po ay imbis na nababayaran kaagad kapag naibenta na, ang sinasabi natin is, hindi ho ninyo pwedeng ma-withdraw yung na-deposito until matapos po ang suspension. At ang purpose po natin dyan is to preserve prices of commodities. Ang sabi mo dun sa hearing ay 6 months at hindi pwedeng lumagpas ng 1 year. Pero halimbawa, Kong Miro, wag naman sanang mangyari. Pwede bang halimbawa ay palawigin kung talagang tatagal ang krisis sa Middle East? O pwede po, pero ang kakailanganin po dyan ng panibagong batas kung ang inyong suspension po ay lalagpas po ng 1 year. So, mechanically po, the most that the President can do at any given suspension ay 6 na buwan. Pero kung gusto po niyang palawigin at pabahay nito, kailangan po niyang bumalik sa Kongreso para humingi po ng joint House and Senate resolution para po nila makuha ito. But in no case pwedeng lumagpas ng 1 taon. Foregone revenue dito sa 6 months, halimbawa, nawala tayong excise taxes na ipapataw, Kong Miro. Magkano? Makaka-apekto ba ito sa gobyerno? Kasi sabi mo na, 6 na buwan, malaki rin itong mawawala sa pamahalaan. Malaki din po, no? Ang computation po nila dyan is umaabot between 125 to 131 billion ang mawawala. Pero ang punto naman po natin dyan is bagamat napaka-importante po ng government revenue dahil ito po ang tumutustos sa lahat ng programa natin. Pero kung uunahin po natin yon, sa totoo lang, number 1, kapag nagmahal ang gasolina, ay mas kokonti po ang bibili. So mas maliit na rin po ang ating makukolekt ng excise tax to begin with. Secondly po is, pag hindi po natin dinisrupt o binabaan ng presyo ng gasolina, baka ikamatay po yan ng kabayo.
Yun ang parati natin sinasabi is that, meron nga tayong nakolekta, meron nga tayo, pero namatay naman yung kabayo. Bale, wala. Today is, we just want the economy to survive. We just want regular, ordinary Filipinos to be able to work through this process. Anong gagawin natin dun sa 130 billion na makokolekta natin? Kung pagbalik naman natin sa ekonomiya, ay patay na. So, really, it's an extraordinary situation requiring an extraordinary solution. Oo. So, approximately 125 to 131 billion pesos, Kong Miro, no? Sa loob ng 6 na buwan. Sa loob po ng, mula po Mayo po hanggang Disyembre. So yan po, kung di ako nagkakamali, ay 7 buwan. Doon din sa hearing ng iyong... 8 buwan pala, 8 buwan. Sorry po. Oo. House Committee on Ways and Means, sa pinamumunuan mo, Kong Miro, ay sabi mo, itong emergency powers, of course, short term lang ito, 6 months, at ayaw nating palawigin ng mahigit pa sa 1 taon. Binabanggit mo yung oil deregulation law, matagal na itong panawagan din ng transport sector. May pag-asa ba itong ma-repeal, kumbagay maibasura, dahil ang lumalabas ngayon maraming taon na ang nagdidikta ng presyo, mga oil companies? Kailangan talaga, it's a wake-up call for everybody para matingnan po natin ito. Para ano pa yung, kasi effectively yung oil deregulation ay halos sinuko na ng gobyerno yung anumang pamamaraan para makontrol niya o magkaroon tayo ng impluensya pagdating sa presyo at pagpapatakbo ng industriya ng gasolina. Now, sabi ho natin is number 1, in times of emergency or extraordinary price increases, kailangan may power ang gobyerno. Kasi kumbaga, meron nga po sa panahon po ng gera, panahon po ng lindol, nagkakaroon ng power ang gobyerno para magkaroon ng price caps, halimbawa, to be able to control supply, to prevent yung pagsasabwatan. Nawawala po ito Bagamat nandiyan po ang Philippine Competition Commission na meron din power to be able to discipline, investigate, and impose penalties para nagsasabwat ang mga kumpanya. Mahinang-mahina pagdating po sa usapin ng petrolyo. So, yan isang bagay na kailangan po nating i-reform at tingnan. Pangalawa po, kailangan po talaga natin itulak na po itong ating petroleum reserve program. Ang ibig sabihin po nito is, ang gobyerno dapat may nakaimbak na gasolina na ilang daang litro na nakatago sa either sa Pilipinas o sa ibang bansa. Pero mas ideal na sa Pilipinas para nagkakaroon po tayo ng oportunidad na in situations like this, na number 1, maaaring magka-supply issue, meron tayong matatalikuran o mapupuntahan. Pangalawa, yun din po ang ating kasangkapan laban po sa mga petroleum companies na maaaring magsabwatan. Pwede mo natin sabihin, nagsasabwatan kayo, taas yun ng presyo, ibabagsak namin itong daang-daang litro ng gasolina, diesel. Dahil sa ginagawa ninyo. Pag alam nilang may capacity ang government to intervene that way, they will be more careful in getting into activities that lead to collusion or sabwatan. Kasi halimbawa, pag alam ng mga oil companies na meron tayong reserve at patuloy silang magtataas, mapipilitan ng pamahalaan. Halimbawa na sila yung maglabas ng produkto para hindi tumaas masyado yung petrol. Pero ito ba yung magagawa kung hindi ito na repeal yung oil deregulation law? Dapat magkasama ito, di ba, Kong Miro? Opo. Pero ito pong Petroleum Reserve Program, wala pa po ito Kasi mangangailangan po ito ng budget, mangangailangan po ito ng iba't ibang sistema o pamamaraan kung paano matitrigger. So, it will really require a law. At may nakapending po tayong bill sa patungkol dyan. Tingin ko isang bagay po ito na kailangan din po natin i-fast track. Ayun, mas magandang madaliin natin to dahil alam mo na, Kong Miro, ang mga sitwasyon ngayon hindi natin makokontrol, lalo na sa mga bansa sa Middle East. Alam ko, Kong Miro, ikaw ay papalo ngayong umaga pero bilang miyembro at pinaka pinuno pala, chairman ng House Committee on Ways and Means, ang gumagawa rin ng paraan para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo o maiwasan ang impact nito sa ating mga kababayan. Baka meron kang panawagan sa ating mga kababayan ngayon, lalo na yung mga nagsasamantala na ngayon pa lang nagtataasan ng presyo, hindi lamang ng produktong petrolyo, pati mga basic commodities.
number one talaga is unfortunately para sa ating bayan ay tayo ay kahalintulad ng ilang bansa na 100% dependent on imported oil na wala po tayong choice eh. So hindi natin makontrol, wala tayong market power in terms of pricing. So the only way we can intervene is by removing taxes as well as other costs na gobyerno po ang nag-i-impose. So, ito po ang ating isang hakbang. Pero pinaka-epektibo po talagang paraan ay ang direct subsidy program na sinisimulan na po ngayon ng ating Pangulo pagdating po sa pinaka-affected na mga sectors. Pero panawagan po natin sa ating mga mamumuhunan, mga kapitalista, lalo po yung mga nasa petroleum industry, ay sana po na kung meron yung pagsasamantala sa ganitong klaseng panahon, ay dapat may kalalagyan po yan sa susunod na buhay ho ninyo kapag ito'y pinagsasamantala ninyo. Dahil ang pinaka-apektado rito, hindi naman po yung mga may-ari ng mga sasakyan. Ang pinaka-apektado po rito sa totoo lang, yung mga taong, especially minimum wage earners na eksakto lang ang sinusweldo para mapakain ng pamilya, yan po ang mga maapektuhan dahil tataas po ang presyo ng bilihin kapag tuloy-tuloy ang pagtaas po ng presyo ng gasolina. At Kong Miro, paulit-ulit ka rin protektahan hindi lamang yung mga vulnerable sectors kundi ang middle class kasi diba tayo yung mga kami pala ang tayo hindi tayo binibigyan ng ayuda pag tumaas ang presyo, di ba? Papaano dapat nating nabibigyan ng kumbaga ay tulong din ang middle class? Yun ang gusto rin natin, Kong Miro. Alam mo, ito talaga yung programa na wala ang gobyerno. Sabi ko nga, pinaka-epektibo talaga is yung direct subsidy program para sa affected sectors. Unfortunately, meron po tayo sa... Hello? Yes, Kong Miro, go ahead. Meron po tayo sa Poorest of the Poor, yung po yung 4Ps program natin. Meron po tayo para sa mga manggagawa sa transportation, pag TODA po, yan po dinadaan sa DILG. Kapag sa mga jeepneys po, dinadaan po yan sa DOTR. So usapin naman po ng mga magsasaka, may programa din po ang DA, sa mga mangisda meron din po sila. Pero yung lower middle class, ito po yung mga tao, pamilya na just slightly above the poverty line. Yung nandun lang talaga sila sa bingit ng sila po ang tatamaan dito. Dahil yung mga may hirap, mararamdaman nila lalo yung hirap, pero ito pong hindi may hirap, ito po yung malalaglag below the poverty line. So, kailangan ho talaga natin ma-address itong mga concerns itong mga ito at magkaroon talaga tayo ng isang ayuda program. Pero unfortunately, ang ating national ID system sana pinakamaganda dyan, hindi kinakabitan po yan ng economic status ng Pilipino. Pero kailangan po yan makuha na rin po natin para na-address din po natin ang sector na ito. Hindi na kita abalahin na Kong Miro. Alam kong magti-tee off ka na pero regards kay former Congresswoman Stella Kimbo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Milky. Salamat po sa pagkakataon. Anytime po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang kinatawan ng Marikina City House Deputy Speaker at Chairman ng House Committee on Ways and Means, Congressman Miro Kimbo. Kasi doon sa hearing ng House Ways and Means Committee kung saan chairman si Kong Miro, lagi niyang binabanggit paano middle class? Dapat may programa rin ng gobyerno sa middle class. Diba? Kasi po tayo yung tagasalo. Tagasalo ng halimbawang may mga increase. Wala naman ho tayong ayuda na binibigay ang gobyerno. Kung meron mang pagtaas sa presyo ng lahat ng bilihin, sabihin na ho natin, produktong petrolyo, basic commodities, services, tayo po ay tahimik na bumabalikat niyan. Pero wala tayong tulong na ibinibigay mula sa natatanggap pala mula sa pamahalaan. So yun sana rin ang magandang pag-usapan kasi tayo pong nasa middle class, hindi naman ho yung sobrang mayayaman, hindi na po nila kailangan yung mga tulong na ganyan Pero yung mga middle class, pwede ko bang sabihin na ito po yung mga ordinaryong manggagawa na pumapasok everyday, nagtsatsaga sa pagsakay sa
sa halimbawa public utility vehicles, nata-traffic at araw-araw na pumapasok. Wala naman hong pagtaas sa presyo ng kanila pong sweldo, napakatagal. Halimbawang pag-aaralan pa ng mga Regional Wages and Productivity Board. Pero kapag meron pong mga pagtaas, halimbawa ng presyo ng produktong petrolyo sa Middle East, marinig natin ng gobyerno na meron ng mga planong ayuda sa mga sektor na maapektuhan. Pero ang middle class, nako, yun po laging bumabalikat. Yun ho sana ang bigyan din ng importansya ng ating pamahalaan. Anyway, magandang umaga po muli. At salamat kay Congressman Miro Kimbo. At hintayin natin dahil ang emergency powers ay definitely ibibigay po yan ng Kongreso ay Pangulong Bongbong Marcos dahil certified urgent na po last week. At ayon po kay Kong Miro ay wala naman tumututol na mga mambabatas para mabigyan ng kapangyarihan ang Pangulo. At may sapat daw na safeguards para ito po ay hindi maabuso. Ito ay ipatutupad lamang sa loob ng 6 na buwan at hindi lalagpas ng 1 taon para maaksyonan ng pamahalaan ng Pangulo ang anumang mga epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sanhi ng krisis sa gitnang silangan. Napag-uusapan din po ang gitnang silangan. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa mga kababayan po natin dyan po sa Middle East. Naway kayo po ay ligtas at naway marinig na yung panalangin nating tumigil na po ang gulo, tensyon dyan po sa gitnang silangan. Ako pa rin ho si Mil Trigunan, samahan po ninyo sa Isyong Pambayan hanggang alas 9 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Katatapos lamang namin ni Kong Miro pag-usapan ang presyo ng produktong petrolyo at syempre ang emergency powers na pagtitibayin po malamang bukas. Ayan, sabi nga ni Kong Miro sa plenaryo. At sana kapag nabigyan na ho ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos, agad-agad
agad-agad ay maramdaman natin ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Sana naman makisama ang mga oil companies. Sa bagay, nung hearing ng House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Congressman Miro Kim, mukhang makikiisa naman ang mga oil companies dahil alam ho nila ang direktang epekto nito, hirap nito sa ating mga kababayan. Kung patuloy na itataas ang presyo ng produktong petrolyo at yung mga iba pa ho nating mga negosyante, wag naman hong samantalahin ang pagtaas ng presyo ng petroleum products para itaas din ng sobra-sobra ang inyong mga paninda. Ito po yung panahon na kailangan ho nating magtulungan at wag ho tayong magsasamantala. Bakit pag-araw ng Martes, sabay-sabay kayong nagtataas ng presyo at pagkatapos ay pare-pareho yung presyo ng produktong petrolyo? Pero sasabihin naman ng mga resource person mula sa mga kumpanyang langis, wala ho kami sa buhatan . Pero alam na ho natin tuwing Martes, either magbababa ho sila ng kakarampot o magtataas ng napakataas sa presyo ng produktong petrolyo. Anyway, congratulations pala dyan sa Antipolo. Nanalo po ang anak ni yumaong Congressman Romeo Acop. Alam niyo po ay si Kong Romeo Acop ay na-cover ko 19 Congress at kalahati nitong 20th Congress. Ay nandun po ang aking respetong napakagaling na kinatawan ng Antipolo. Pero naiproklama na po si Philip Conrad Docbong Acop bilang bagong kongresista ng 2nd District ng Antipolo City. Nakuha si Acop ng 60,051 votes sa isinagawang special election ng Commission on Election. Natalo niya ang kalaban na sina Dandin Infante, Reden Liaga, Maria Trinidad Galang, Nathaniel Lobigas at Erwin Paulo Tapales. Si Philip Conrad Acop ay anak ni namayapang Congressman Romeo Acop. So, Congressman Doc Bong, salamat po at congratulations. At may mga ilang buwan pa para siya ay umupo sa Kongreso under 20th Congress. Pero matagal-tagal pa pala dahil pupunan naman niya yung nabakanteng pwesto ng kanyang namayapang ama. Sa pagbalik pa rin ho ng isyung babayan, meron na lamang ho tayong 10 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Ilan pa rin ho mga balita at mga mensahe sa pamagitan po ng Facebook Live ng DZRH. Ako pa rin ho si Milk Rigunan. Babalik po ako sa isyung pambayan. Ilan ho muna ang mga paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Digital kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
At mamaya pong alas 9, sa inyo, Edniel Parosa at Giselle Ricafort sa kanila pong programa. So, napakababa ng halaga ng piso po natin. Para lamang halaga ng halaga lang ng petroleum products, hindi po ba patuloy na bumabagsak ang presyo ng halaga ng piso ho natin kontra dolyar at patuloy din ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At sana po magawa ng paraan, sumunod ang mga oil company. At paulit-ulit ko pong sinasabi, panawagan sa mga negosyante po natin, sa mga retailers po natin, sa mga suppliers po natin. Huwag kunin po ang pagkakataong ito para makapangsamantala. Huwag po tayo magtataas ng presyo ng ating mga paninda. Lahat po tayo ay naghihirap sanhi po ng krisis dyan po sa gitnang silangan. Lagi kong paulit-ulit yung sinasabi, ang middle class ang lagi pong tinatamaan na hindi po hindi makaangal kundi sige na nga lang balikatin na ho natin lahat ng pagtataas, magtrabaho na lang. Yun ang parang sinasabi na lang ho ng middle class na wala akong ayudang natatanggap mula po sa gobyerno. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Patiin ko pong muli ang mga kababayan po nating nasa iba't ibang panig po ng mundo at nakatutok sa DZRH. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. At syempre Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Imagine no